Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. 8 katao sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa EDSA Balintawak sa Quezon City. Department of National Defense pumalag sa paghahambing sa mga Pilipino bilang unggoy. Tinawag na harapang pang-aalipusta, dehumanizing at racist. Big time oil price hike. Nakaampa na naman sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, 15 anyos na lalaki na umaawat sa kapwa menor de edad dahil sa pambubuli. Sugatan matapos hampasin ng pichikorno. Sa MBC TV Sports, Rain or Shine team captain na si Gian Mamuyak inilipat sa Phoenix. At sa showbiz spotted, social media personalities na sina Bretman Rock at Niana Guerrero pasok sa 2026 Time 100 Creators List. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Sugatan ng 8 katao matapos mawala ng kontrol ang isang SUV dahilan upang mabangga ang 4 na sasakyan sa Oliveros Drive sa bahagi ng EDSA Balintawak, Quezon City. Ayon sa pulisya, unang nasalpok ng SUV ang isang pickup truck hanggang sa mabunggo ang isang taxi at 2 motorsiklo. Una sa balita si Val Gonzalez. Isinugod sa East Avenue Medical Center ang 8 katao matapos nasalpukin ng isang SUV ang 4 na mga sasakyan sa northbound ng EDSA Balintawak sa bahagi ng Oliveros Drive sa Quezon City kaninang madaling araw. Sa inisyal na investigasyon ng QCPD Traffic Sector 1, nawalan ng kontrol sa manibelang SUV at unang salpukin ng pickup. Ayon sa driver ng pickup, nagpaikot-ikot pa ang SUV ng ilang beses bago tumbukin ang taxi at 2 motorsiklo na nasa likuran nito. Kabilang sa 8 sugatan ng 3 sakay ng SUV, taxi driver at 4 na sakay ng 2 motorsiklo. Nabasag ang windshield at nayupi ang bubong ng SUV matapos ang salpukan. Nagdulot naman ng matinding traffic ang aksidente na sumakop sa 2 lane ng northbound. Iniimbestigahan pa ng QCPD ang naturang insidente. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nabulabog ng bantang pagpapasabog ang 4 na eskwelahan sa lungsod ng Mandaluyong. Batay sa mga kumalat na bomb threat sa social media, damay ang mga eskwelahan ng Eulogio Rodriguez Integrated School, Mandaluyong National High School, Mandaluyong Elementary School at Highway Hills Integrated School. Una nang nagnegatibo sa bomba ang Mandaluyong Elementary School na ininspeksyon ng K9 unit pasado hating gabi. Kaninang umaga, binalikan naman ng pulisya ang Mandaluyong National High School sa Reverend Aglipay Street na nagnegatibo rin sa bomba. Dahil sa bomb threat, nagsuspindi ang face-to-face classes sa mga napangalanang paaralan at pinapauwi na ang mga pumapasok pa ring estudyante ng Mandaluyong National High School. Ayon kay Mandaluyong Chief of Police Colonel Reynan Patam, kagabi pa kumalat ang naturang banta pero idiniklara ng negatibo lahat. Tinawag na moral at intellectual bankruptcy ng Department of National Defense o DND ang post ng China Daily, China State Media, kung saan inihahambing ang mga Pilipino sa mga unggoy. Para sa kagawaran, pagpapakita lamang ito ng kanilang walang kakayahang depensahan ang kanilang argumento sa 2016 arbitral ruling kung saan pumapanig sa Pilipinas. Ang buong pahayag ihahatid live ni Edniel Parosa. Edniel. Wala ng tanggulang pambansa ang Artificial Intelligence o AI video ng government-controlled media na China Daily na nagkalarawan sa mga Pilipino bilang isang unggoy. Sa isang matapang na pahayag, tinawag itong racism at moral and intellectual bankruptcy
ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Para sa kalihim, hindi lamang ito kahihiyan, kundi kahinaan ng isang bansang nangangarap para sa isang regional leadership. Sa naturang video, kitang ginawa rin katatawaran ng China ang harassment sa mga sundalo at iba pang tauhan sa isyu ng West Philippine Sea. Ngayon din, makikitang tila inaakusahan ang unggoy na nakasuot ng barong na kontrolado umano ng Amerika at ng Japan. Binigyang diin ng Secretary Teodoro na nagpapatunay itong tama lamang ang polisiya ng DND at Armed Forces of the Philippines na huwag lumahok sa kahit anong engagement o contact sa kanilang Chinese counterpart. Sa iulay na pahayag, unang sinita ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, ang naturang AI video. Pakaisipan daw sa opisyal kung manghihiring-hiring kaya ng tawad o sorry ang mga senador kaya dati kumalampag sa kanya matapos siyang gumamit ng karikatur ni Chinese Communist Party leader Xi Jinping sa isang talk. Samantala, nanawagan sa DND Chief Teodoro sa mga Pilipino na huwag lang dahil ang nagpapalin lang ay nasisiil. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Nakaamba ang malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ng 3 pesos hanggang 4 pesos ang kada litro ng gasolina. Maaari namang maglaro ng mula 10 piso hanggang 11 pesos ang taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 11 pesos hanggang 12 pesos sa kerosene. Itinulak ito, sabi ng DOE, ng muling paglala ng tensyon sa gitnang silangan na nagdulot ng pangamba sa posibleng supply disruptions. Nakabatay pa lamang ang pagtaya sa 4 na araw na kalakalan sa pandaigdigang merkado, kaya maaari pa itong magbago sa huling araw ng trading ngayon. Nakatakda na sa susunod na linggo ang pamamahagi ng dagdag ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng pinalawak na Uplift Program. Ito'y para sa higit 3 milyong benepisyaryo ng 4Ps at Walang Gutom Program. Narito ang report ni Jackie Resyo. Magsisimula na sa susunod na linggo ang pagbibigay ng 2,000 pesos karagdagang tulong para sa ating mga kababayang nasa vulnerable sector. Sa panayam sa 2x2 sa DZRH, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na sa susunod na linggo ay magbibigay na ng ayuda sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program sa 3.5 million beneficiaries ng 4Ps at Walang Gutom programs. Paglilinaw ni Gatchalian, isang beses lamang makatatanggap nitong ayuda ang mga naturang benepisyaryo pero tuloy-tuloy lamang din ang regular nilang mga ayuda. Magsisimula na rin ang buwang-buwang ayuda hanggang Desyembre para sa 2.5 million poor at near-poor households na i-deposit sa kanilang mga ATM account. Makatatanggap din ng 2,000 kada buwan mula July hanggang December ang mga low-income workers pero kinakailangan pang ayusin na ang listahan ng mga benepisyaryo nito. Ayon kay Gatchalian, magkakaroon muna ng pagpila para hingin ng kanilang mga impormasyon at hingin ng kanilang e-wallet para doon i-deposit ang kanilang 2,000 pesos na halagang ayuda na ibibigay buwan-buwan. Kasi na doon, kasi kailangan namin suriin na, kasi gusto namin malaman totoong tao ba to, buhay pa ba to, diba? Pero pagkakuha niya ng first 2,000 niya na manual, doon na mismo, bibigay niya sa amin yung GCash account niya. Tapos sa susunod na 5 months, sa GCash na namin i-deposit. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resyo ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May pahamon si Senator Alan Peter Cayetano na sabay-sabay silang mag-imbestiga bunsod ng planong imbestigansya ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay sa 2019 Southeast Asian Games Infra Projects. Anya handa siyang magpaimbestiga habang sila raw sa minority ay tututok naman sa flood control projects. Naritong report ni Raymond Dadpaas. Ngayon pa lamang ay marami na ang nagbibilang ng araw sa mangyayaring face-off ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag.
Ito ay sa nakatakdang pagtestigo ni Matibag sa impeachment court sa araw ng Martes. Siya ang huling testigo ng prosecution sa Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na may kaugnayan sa kanyang pagbabanta sa buhay ng Presidente, First Lady at dating House Speaker Martin Romualdez. Matapos i-anunsyo na iimbestiga ng NBI ang umano'y anomalya sa New Clark City Sports Complex ay nagtulungan ng magkapatid na Senador Pia at Alan Cayetano na sa pagbatikos kay Matibag. Sabi ni Senador Alan ay nakahanda siyang maimbestigahan bilang dating chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee of FISGOC na nangasiwa sa 2019 SEA Games na nag-champion ang Pilipinas. Itinuring nitong isang uri ng harassment sa kanilang hanay sa Senate minority ang ginagawa ng NBI na sa kanyang paniniwala ay may basbas ang Malacanang. Konektado ito sa impeachment trial ngayon kay VP Sara Duterte. Sa kanyang FB Live kahapon, naghamon si Cayetano na sabay silang mag-iimbestiga. Iimbestigahan siya ng NBI hinggil sa 2019 SEA Games, ngunit ipupursige nila sa minority ang investigasyon sa flood control scandal. May mga nakahanda umano silang mga testigo at madali lang maimbestiga ng flood control kung ito ay hahayaan. Ngunit pinasaringan sina Senador Panfilo Ping Lacson at Senador Erwin Tulfo na sangkot umano sa cover-up sa kumpas ng Malacanang. Samantalang sa pinakauling pahayag ni Matibag ay total mahilig magdasal si Senador Alan Cayetano ay kanya rin itong ipinagdarasal. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Adpaz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, panibagong trade ang umingay sa PBA. Matapos kumpirmahin ng liga ang pamamaalam ni team captain Gian Mamuyak sa Rain or Shine para maglaro sa Phoenix Fuel Masters. Narito ang report ni Matchpoint, Millie Borja. Tuluyan ang nagpaalam si Rain or Shine Elasto Painters Captain Gian Mamuyak sa kupunan para lumipat at maglaro sa Phoenix Fuel Masters. Ipinadala ng Rain or Shine si Mamuyak at ang second round pick nito sa PBA Season 53 Rookie Draft kapalit ng first round pick ng Phoenix sa nasabing draft na inaasahang gaganapin bandang taong 2030. Inaprubahan ng PBA ang draft na kalaunan ay inanunsyo sa opisyal na website ng liga. Bago ang trade, patuloy na nag-uusap ang Rain or Shine at si Mamuyak para sa bagong kontrata. Matapos automaticong ma-extend ang kanyang kasalukuyang deal hanggang sa pagtatapos ng ongoing Governor's Cup. Nais ni head coach Yang Giao na tanggapin ni Mamuyak ang 3 taong kontratang inalok ng kupunan. Ngunit kasabay nito ay tinitingnan na rin ng prangkisa ang posibilidad ng pag-trade sa kanya. Sa kanyang paglalaro sa Elasto Painters, natulungan ni Mamuyak ang kupunan na makarating sa 5 semifinal appearances, kabilang ang pinakahuling pagpasok sa PBA Commissioner's Cup semifinals kontra sa Barangay Ginebra San Miguel. Sa Phoenix, makakasama niya ang batang core ng kupunan na binubuo ni Richie Rivero, Kenneth Tufin at ang dati niyang kakampi sa Ateneo na si Tyler Tio, habang hangad ng Fuel Masters na ipagpatuloy ang malakas nitong simula sa Governor's Cup. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan na higit 40 million pesos na halaga ng iligal na droga nasabat sa Pasay. Sa MBC TV Global, 11 patay sa sumiklab na sunog sa isang bahay ampunan sa Algeria. At sa Showbiz Spotted, Binibining Pilipinas 2026, kokoronahan na bukas. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nasabat ng Bureau of Customs sa BOC ang aabot sa 41 million pesos na halaga ng mga iligal na droga sa Pasay City. Ayon sa Customs, itinago ang mga iligal na droga sa mga parcel gaya ng mga bag, damit at mga laruan. Ang buong detalye babalita live ni Giselle Ricafort. Giselle? Miski nasabat yung 41 milyong piso na halaga ng iligal na droga dito sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City.
Personal na nag-inspeksyon dito si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na nagsabi na 39 na parcel na naglalaman ng marijuana, ecstasy, kush at shabu yung kumpiskado ng mga otoridad. Mula ang mga ito sa India, Amerika, Germany, Spain, Canada, United Kingdom, maging doon sa the Netherlands. Ikinugnay yung illegal na droga sa mga pagkain, bag, alahas, librong pambata, gayon din sa mga laruan at mga Christmas decoration. Sinabi ni Nepomuceno na malamang peke yung pangalan ng mga consignee, pero tutukuyin pa rin nila yung mga responsable. Nakikipag-ugnayan na yung BOC sa kanila naman ng mga counterparts sa ibang bansa para malaan kung sino ang nagpadala at kung saan mismo nanggaling yung mga yan. Pakinggan natin si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Natin on the sabat, 39 parcels ng mga pinilit o split ng mga illegal drugs. 39 parcels ito, 5 dito sa 39 parcels ay ang laman ay shabu. Ang halaga nito ay hindi bababa sa 41 million pesos. Sa point naman, yung mga consignees, yung addresses nila, shippers, subalit mas malamang ito ay mga peke ng mga pangalan o fictitious names. Ngayon pa man, pipilitin pa rin ng PIDEA. Sa harap ng media, isinalang ng customs yung mga illegal na droga sa scanning at paunang verifikasyon. Gumamit sila ng K9 unit at illegal substance detector kung saan tawang nagpositibo yung mga illegal na droga na isinalang doon. May nakikitang pattern ng BOC sa tangkang pagpupusit ng droga, kagaya ng kung saan madalas ipinadadala o nagmumula yung mga yan. Aminado naman yung customs na wala pa silang nasusupol sa mismong claimant ng mga parcel. Para sa NBC TV Network News, ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Idiniin ang panig ni Vice President Sara Duterte na hindi sila natatakot kung sakaling ipasabina ng impeachment court ang mga tax record at bank statement ng bise at ng kanyang asawa. Para sa depensa, buo ang kanilang kumpiyansa na walang basehan ang mga ibinabatong alegasyon. Ang mga detalye sa pagtutok ni Kyle Bullas. Kumpiyansa ang defense team na walang basehan ang mga alegasyong ibinabato kay Vice President Sara Duterte. Yan ang binanggit ng tagapagsalita ng defense na si Attorney Michael Powa sa panayam ng DZRH kaugnay ng nangyaring oral argument sa mosyon ng prosecution na ipasabina ang tax at bank records ng Vice Presidente at ang report mula sa Anti-Money Laundering Council. Ayon kay Powa, hindi sila natatakot sa anumang dokumento sakaling magdesisyon ang mga senator judge na ipasabina ang mga ito. Pero iginiit nitong may mga batas na nilalabag ang pagbubukas ng mga nabanggit na dokumento. Sa atin lang po, no, ang parati natin sinasabi, we are not here to suppress anything. Hindi naman po kami natatakot sa mga dokumento kung ano man yan. Kami po ay, kumbaga, confident po sa aming defense at sa aming theory of the case. Ang problema lang po dito, gusto lang namin mailahad, no, ang aming posisyon na may mga batas na nagbabawal. At hindi lang po ito para sa respondent ngayon, which is the Vice President. Para rin po ito, no, sa lahat ng impeachable officers. Una rito, iginiit ng defense team na kailangan ang mga ebidensyang ihaharap ay para suportahan ang mga akusasyon at hindi yung mag-aakusa muna bago umano hanapan ng ebidensya. Bukod dito, sinabi na rin na Malacanang na wala pang natatanggap na request si Pangulong Bongbong Marcos mula sa kahit anong panig para bigyan ng authorization na buksan ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue. Sa ilalim kasi ng Section 71 ng National Internal Revenue Code, kailangan ng approval mula sa Pangulo bago sa mailalim sa eksaminasyon ang anumang tax document. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Isasailalim sa lockdown ng batasan pambansa sa darating na July 23 bilang paghahanda sa 2026 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa House Sergeant-at-Arms, tuloy-tuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa otoridad upang masiguro ang seguridad at ang kahandaan kung sakaling magkaroon ng kalamidad. Magbabalita si Milky Rigunan. Simula sa July 23, naka-lockdown na ang Batasan Pambansa Complex para sa final preparation sa nalalapit na 2026 State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Itong iniulat ni retired Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz, hepe ng House Sergeant-at-Arms, kung saan itinakda ang final walkthrough sa July 25. Sabi ni de la Cruz, tuloy-tuloy ang kanilang koordinasyon sa PNP at iba pang mga law enforcement agencies para sa security preparations. Sa ngayon anya, wala pa silang namomonitor na banta sa seguridad pero hindi naman sila nagpapakampante. Dagdag pa ni de la Cruz, bukod sa kaligtasan ni Pangulong Bongbong Marcos at lahat ng mga pupunta sa Batasan Pambansa, meron din silang contingency plans sakaling biglang magkaroon ng sama ng panahon o iba pang mga natural calamities. As far as security and safety is concerned, talagang primary consideration namin yun. So, we cannot afford na may magkaroon ng security glitches. And of course, hindi lang naman yung sa security side din ang kailangan namin pagtuunan ng pansin. Also yung sa safety na if ever may mga unfortunate or unexpected na mga pangyayari like yung mga earthquakes or fire, which we hope na hindi mangyayari sa ngayon. Samantala, simula kahapon, ipinadal na ang mga imbitasyon sa mga dadalos sa SONA. Una nang sinabi ni House Secretary General Cheloy Garafil, simple and low-key ang pagdaraos ngayong taon ng SONA. Sa kasuotan, simpleng barong Tagalog at Filipiniana dress at hindi mga long gown. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinibak sa pwesto ang hepe ng pulisya at 3 iba pang pulis matapos ang operasyon ng mistaken identity sa Baliwag sa Bulacan. Alamin natin ang detalye mula kay Edniel Parosa. Edniel? Yuel, sinibak sa pwesto ang 4 na pulis na nakatalaga sa San Rafael Municipal Police Station sa Bulacan dahil sa kaso ng mistaken identity sa hiwalay na operasyon sa bayan ng Baliwag. Ay kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. kasama sa nirelibang hepe mismo na naturang istasyon dahil sa command responsibility. Reklamo ng negosyanteng biktima. Nilapit na siya ng mga lalaking nagpakilalang pulis at pilit na pinasakay sa kanilang sasakyan. Pero wala umano na ipakitang warrant of arrest ang grupo kaya tumanggi siyang sumama. Nabalabas sa inisyal na investigasyon na nagkamali ng taong hinahanap ang mga miyembro ng PNP. Well, pagka mag-ooperate ka, you should be correct and or clear of your target. Meaning, yung subject nyo na i-operate, alam na alam nyo, at pinag-aralan nyo, and therefore, merong kakulangan yun sa intelligence work. And sumunod yun is coordination. Dahil sa order, isinuko na ang issued firearm ng mga pulis na naratiling ngayon sa Personal Holding Unit ng Central Luzon na PNP. Pinagutos naman ng pambansang pulisya ang pag-isiyasat kung ano-anong operational guidelines at protocol pa ang nalabag ng mga sangkot. Kabilang sa mga kwestiyon ay kung bakit hindi sila uniformado at kung bakit wala silang tangan na dokumento kahit ang umano'y lehitimong operasyon. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Rosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Para ho sa ating ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, sa latest satellite image ng Pag-asa, may binabantayan tayong low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 2,700 at 65 kilometro silangan ng southeastern Mindanao. Walang nakikitang direktang epekto sa bansa at hindi rin inaasahan na papasok sa PAR. Sa ngayon, patuloy ang pag-iral ng southwest monsoon o habagat, partikular na sa extreme northern Luzon.
Habang magiging maaliwalas pero maalinsangan ang panahon sa nalalabing bahagi ng bansa, maliban na lamang sa tsansa ng mga biglaan at panandaliang ulan dulot ng localized thunderstorm. Sa darating naman na weekend, asahan pa rin ang generally fair weather condition habang bababa ang epekto ng habagat sa ibang bahagi ng Central Luzon. Usapang trivia naman tayo. Paramihan na yata ng librong nabasa ang basihan para masabing ikaw ay certified bookworm. Sa napakaraming genre at magagandang libro ngayon, curious ka ba kung ano ang pinaka-bumenta sa mga tao at pinaka-tinangkilik? Alamin na this, ano nga ba ang best-selling book of all time? Sa Guinness World Records, ang Bible ang best-selling book of all time kung saan tinatayang halos 5 hanggang 7 bilyong kopya na ang naibenta nito sa buong mundo. Nai-translate na rin ito sa 700 na wika at dialekto at nai-print na rin sa mga individual versions para sa pagbabasa ng Biblia sa bahay, simbahan o sa paaralan. Marami rin ang mga edition at versions nito kagaya ng King James Version, NIV at iba pang translations na nakatutulong para mas maunawaan ng mga tao ang nilalaman nito. Bukod dito, ang Bible ay may malaking impact sa kasaysayan at maging sa politika. Noong mga panahon ng colonization at reformation, ginamit ito para sa edukasyon, pagsasalin sa ibang wika at pagbabahagi ng mga ideya. Marami rin ang mga taong nagtuturo ng Bible sa mga paaralan at relihiyosong institusyon na nagpalaki sa impact nito sa kultura, literatura at pagbabasa sa loob ng daan-daang taon. Kaya naman tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Labing-isa na ang kumpirmadong patay sa sumiklab na sunog sa isang bahay ampunan sa Algeria. Sa inisyal na investigasyon, bunsod umanito ng nararanasang matinding init sa buong Europa. Yan at ang iba pang napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Algeria. Umakit na sa 11 ang bilang naman ng nasawi at 19 naman ang sugatan sa sumiklab na sunog sa isang bahay ampunan sa silangang bahagi ng Algiers kahapon. Ayon sa mga otoridad, pasado alas 3 ng madaling araw sa Central European Time nang sumiklab ang sunog dahil sa matinding heatwave o init. Ito rin ang sinisisi sa mahigit 1,000 naitalang fire incident sa bansa noong nakaraang linggo. Nagpahayag naman ng pakikirami sa Algeria President Abdelmadjid Tebboune sa mga pamilyang naulila, gayong karamihan sa mga biktima ay mga kabataan. Samantala, balita naman mula sa Amerika. Umabot na sa New York City at ilan pang syudad sa US ang delikadong kalidad ng hangin, bunsod ng malawakang wildfire na nagaganap sa Canada. Itinaas na ng US Air Quality Index Program sa hazardous level ang sitwasyon, lalo na sa Michigan at Minnesota, at pinaalalahan ng manatili muna sa loob ng kanilang mga tahanan. Ayon sa Canadian Wildland Fire Information System, kasalukuyang mahigit 800 wildfire na ang sumiklab sa kanilang bansa, kabilang ng panibagong 30 insidente nitong Huwebes. Ang mga wildfire incident ay bunsod umuno ng lightning strikes at human activities sa mga kagubatan, gaya ng campfire, upos ng sigarilyo at equipment malfunctions. At sa iba pang balita, nadiskubre naman sa Democratic Republic of Congo ang panibagong uri ng African monkey na pinangalan ng Nikweli na natagpuan sa isang dense rainforest. Mayroon itong glossy black fur na may striking orange cream marking sa muka at kilala sa malakas at kakaibang tunog ng roaring calls nito. Ito na ang ikalimang unggoy na nadiskubre sa kanilang bansa sa loob ng 75 taon na siyang naging tahanan din ng maraming endangered species. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng pageant, makikilala na bukas ang bagong kokoronahan bilang Binibining Pilipinas International. Kung sino ang magsisilbing host at special performers, kilalanin sa report ni Showbiz Angel.
Kasado na bukas, July 18, ang Tagisan ng Ganda, Galing at Talino ng 35 kandidata ng Binibining Pilipinas 2026. Sunny Buersa, sina Catriona Gray, Miriam Kimbao, MJ Lastimosa at Nicole Cordoves bilang host. Habang mga harana naman ang mga naggagandahang dilag sina Jericho Rosales, Kel Echeri at ang P-pop boy group na Alamat. Mga gunita na noong weekend na sila ng fans sa mga kandidata sa idinaos na Grand Parade of Beauties sa Araneta City. Samantala, nasa bansa nga rin si Miss International 2025 Catalina Duque na bumisita sa walled city of Intramuros at nakiisa rin sa aktibidad na isinagawa ng isang non-profit organization for children kasama si Binibining Pilipinas International 2025 Katrina Ann Johnson. Ang Pinay at Colombian beauty queen all smiles sa isang photoshoot suot ang modern Filipiniana. Nakatakdang ganapin ang 62nd edition ng BBP sa The Big Dome. Abangan sa aming pagbabalik, 2 paaralan sa Bacolod binulabog ng di umano'y banta sa seguridad. Sa MBC TV Sports Team Liquid Philippines, kumusta na nga ba ang paghahanda para sa Esports World Cup? At sa TNVS, estudyante na nagtapos bilang magna cum laude ay pinabillboard ng kanyang mga magulang. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sugatan ng isang 15 anyos na lalaki matapos hatawin ng pitsikorno o yun hong isang uri ng knuckle weapon sa gitna ng pag-awat nito sa pambubuli ng isang menor de edad. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Sugatan ng isang 15 taong gulang na lalaki matapos siyang hampasina ng hinihinalang minor de edad gamit ang isang pitsikorno habang sinisikap nitong awatin ang pamubuli sa isa pang kabataan sa Lanzona Subdivision, Barangay Matina, Playa, Davao City. Nangyari ang insidente dako alas 4 ng hapon, Hulyo 16. Kinilala ang biktima sa alias na Justine, isang estudyante at residente sa Lanzona Subdivision. Batay sa paunang investigasyon, nakita ng biktima ang isang kabataang lalaki na bubuli sa isa pang minor de edad. Dahil dito, nakialam siya upang awatin ang insidente na nauwi sa konfrontasyon. Ayon sa kapulisan, pansamantalang tumakas ang suspek, ngunit bumalik na may dalang pitsikorno, isang bakal na isinusuot sa mga daliri at pinanghampas sa kanang balikat ng biktima bago muling tumakas. Naiwan naman sa lugar ang naturang bagay. Agad na isinugod ang biktima sa Southern Philippines Medical Center kung saan nagtamo ito ng mga gasgas at pasa. Patuloy ang investigasyon ng kapulisan at pag-ipag-ugnayan sa mga opisyal sa barangay upang matukoy at maharap sa kaukulang proseso ang hinihinalang suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang mga paaralan sa lungsod ng Bacolod binulabog ng security threats kung saan sinuspinde ang pasok sa mga estudyante at mga guro at mga empleyado nito. Ayon kay Bacolod City Police Office Director Police Colonel Eugene Ribadomia, isang bala ng unknown caliber at isang sulat ang nakuha sa University of Negros Occidental Recolito Senior High School building, habang tawag naman ang natanggap ng University of St. La Salle na nagbabanta. Nagpapalabas din ng statement si Bacolod City Mayor Greg Saltaya, dapat na kaagad na magbigay ng seguridad sa concern na paaralan ang kapulisan at huwag lamang magpanik. Ayon naman sa mga otoridad, walang bomb threats na natanggap ng dalawang mga paaralan. Ipinasiguro ni Ribadomia na city government o sa city government na under control sa ngayon ang buong lungsod. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong.
tanong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit 1.17 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska ng kapulisan sa sinagawang buy-bust operation sa barangay 110 Otap, Tacloban City. Arestado sa operasyon ng dalawang high-value individuals na nakilala na sina alias Joseph, 48 anyos driver residente ng bayan ng MacArthur Leyte at alias Jess, 30 anyos residente ng Quezon City. Ayon sa pulisya, umabot sa 173 gramo ng shabu ang nasamsam mula sa mga suspect. Pinangunahan ng operasyon ng Regional Police Drug Enforcement Unit katuwang ang PDEA Regional Office 8, Regional Intelligence Division at Police Station 2 ng Tacloban City Police Office. Ayon kay PRO8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy, patuloy lang paigtingin ang intelligence-driven at anti-drug operations upang mabuwag ang mga sindikato ng illegal na droga sa Eastern Visayas. Sa kasalukuyan nasa kustodiya ng pulisya ang mga suspect habang inihanda na ang kaso laban sa pagbibenta at posisyon ng illegal na droga. Para sa MBC Network News, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kote ng PNP ang isang street-level individual drug personality na 29 anyos construction workers na residente ng Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan matapos makumpiska rito ang illegal na droga. Batay sa ulat ni Calasiao si Chief of Police Lieutenant Colonel Daryl Nivado, alas 12:20 ng madaling araw nagkasa ng bypass operation ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit kung saan isang nagpanggap na buyer at binentahan ng suspect ng 3 plastic sachet na naglalaman ng hinihingi hinalang shabu na tumitimbang ng 5.38 grams na may street drug price na 36,584 pesos kapalit ng marked money, kaya agad siyang inaresto. Nabawi sa suspect ang marked money ginamit sa operasyon. Kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado na nasa kustodiya ng Calasiao Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, R31, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang hinina lang magnanakaw ang naaresto ng Zambales Police matapos umanong pagnakawan ang isang cell site sa Barangay Maloma, San Felipe, Zambales. Nabawi mula sa mga suspect ang mga ninakaw na kagamitan isang kalibre 38 na baril at isang improvised shotgun. Naharap sila sa kasong robbery at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, 6 na hinina lang sangkot naman sa illegal na droga ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng Bataan Police. Sa loob lamang ito ng 24 na oras sa mga bayan ng Maribeles, Orion, Pilar at Balanga City. Nasamsam naman sa mga operasyon ang mahigit 131,000 pesos na halaga ng hininalang shabu sa isinigawang bypass at anti-illegal drug operation ng Bataan Provincial Drug Enforcement Unit. Katuang ang mga lokal na himpilan ng pulisya. Maharap ang 6 na suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayon sa pulisya, bahagi ang mga operasyon ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga sa lalawigan. Para sa MBC TV Network News, RS37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaasahan ng fresh graduate na ito na makita ang kanyang sarili sa kahabaan ng daan sa Naga City. Imbis kasi na ipatarpuli ng kanyang magulang ay inilagay ng mga ito ang pagbati nila sa pamamagitan ng isang billboard. Alamin ang buong detalye sa report ni Rovic Manuel. Habang binabaybay ang isang daan sa Naga City, hindi makapaniwala ang uploader na si Nihao Belly sa TikTok matapos makita ang kaniyang sarili. Hindi sa larawang nakapaskil sa tindahan, LED o sa tarpaulin, kundi sa isang pagkalaki-laking billboard. Ang may kagagawan, ang kaniyang mga magulang. Ito kasi ang naisipan nilang paraan upang batiin ang kanilang anak na nagtapos sa kolehiyo ng kursong Political Science at nakakuha pa ng Latin Honors na magna cum laude. Agad namang nag-viral ang video na yan sa TikTok kung saan ginawang biro pa ng ilan. Napasana all na nga ang ilang netizens dahil sa tila greatest form of appreciation ang naisipang gawin ng mga magulang ni Nihao Belly. Ang iba naman nagpahayag ng kanilang pagbati sa pagtatapos na ito ng Political Science at graduate pa ng magna cum laude.
At ang ilan, inulan ng papuri ang paraan ng pagbati ng kaniyang magulang sa isa sa mahalagang parte ng buhay estudyante, ang pagtatapos sa kolehiyo ng kanilang anak. Sa ngayon, umabot na rin sa halos 300,000 views ang viral video na yan sa TikTok at patuloy pa rin ang pagbuhos ng samot-saring reaksyon mula sa netizens. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng esports, puspusa na ang paghahanda ng Team Liquid Philippines para irepresenta ang bansa sa Mobile Legends Bang Bang Mid-Season Cup sa Esports World Cup sa Paris. Pero bago ang pagsabak ng kupunan, silipin muna natin ang eksklusibong kwentuhan sa team kasama si Matchpoint Mili Borja. Papalapit na ng papalapit ang pagsabak ng Team Liquid Philippines sa Esports World Cup, kung saan irerepresenta nito ang Pilipinas sa Paris. Kaya naman ating kinumusta ang preparasyon ng team dito mismo sa kanilang bootcamp. Nakatutok na ang Team Liquid Philippines sa pagsabak nito sa Mobile Legends Bang Bang Mid-Season Cup sa Esports World Cup 2026 na gaganapin sa Paris, France. Papasok ang koponan sa torneo bilang kampiyon ng MPL Philippines Season 17 matapos talunin ng Team Falcon sa Grand Finals at maisulat ang kasaysayan bilang kauna-unahang koponan na nakapagkampiyon ng 3 magkakasunod na MPL PH titles. Maglalaban ang pinakamalalakas na Mobile Legends team mula sa iba't ibang bansa sa MSC na may nakalaang prize pool na $3 milyong. Gaganapin ang torneo mula July 22 hanggang August 1. Binubuo ang Team Liquid PH ni Carl Cartesi ni Pomoceno, Alston Sanji Pabico, JP de la Cruz, Sanford Binuya at rookie roamer na si Angelo Teddy Valencia. Sa ating pagbisita sa bootcamp ng team, nakakwentuhan natin mismo ang mga manlalaro. Ayon kay Sanford, agad silang bumalik sa ensayo matapos ang maikling pahinga upang paghandaan ng mas matinding kompetisyon sa international stage. Aniya, gagamitin nila ang mga natutunan mula sa nakaraang MPL season sa kanilang paghahanda dahil mas malalakas sa mga makakalaban sa Esports World Cup. Lahat po ng mga lessons na nakuha namin from the past season, siguro ipuput together lang po namin sa mga practices namin para pagdating po ng EWC ready po talaga kami kasi hindi rin po talaga biro yung mga makakalaban since international and mas high stakes yung mga games po. Samantala, inamin naman ni Teddy na hindi niya inaasahang makalalaro agad sa Esports World Cup sa kanyang rookie season at dadalhin niya ang mga natutunan mula sa MPL sa international tournament. Ayun po, as a rookie, di ko po talaga in-expect na makapunta ako ng NWC and Paris agad. So, sobrang saya po talaga and sobrang excited po. And yun, babaunin ko po yung mga experience and lessons na nakuha ko sa MPL Season 17 dito sa paparating sa EWC sa Paris. Okay, pero may mga tips na ba yung mga teammates mo sa'yo sa pagtapak mo sa World Cup? Opo, meron naman po. Yung like wag lang pong ma-feel yung pressure, parang enjoyin ng lagi yung laro and mag-focus lang. Samantala, ayon naman kay Head Coach Rodel Ayon Cruz, confident siya sa talento ng kanyang mga manlalaro, pero hindi aniya ito makakaapekto sa kanilang paghahanda sa torneo. I'm always confident. I think for the rest of them, for Daiki and Snap and also for the boys, we are always confident. But at the same time, that will not affect how we practice and how we prepare. It's always the same. We are hungry for it, so we'll do our best to be the back-to-back champions for MSC as well. At syempre, nag-iwan din ng mensahe ang team para sa kanilang supporters. Abangan niyo po kami sa paparating na EWC, mas gagalingan po namin and sana Pinas pa rin po yung mag-uwi ng championship. Pagpatuloy niyo lang kung ano ginagawa niyo and then piliin niyo kung saan kayo masaya and huwag niyo kakalimutan mag-enjoy pero huwag papabayaan ng mga priorities. Bukod sa MSC, kasali din ang women's team na Navy PH sa EWC 2026 na nakapasok na sa semifinals ng 2026 MLBB Women's Invitational Championship matapos masweep ang Team Ray Young mula Malaysia sa knockout stage quarterfinals. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilabas na ng Time Magazine ang listahan ng 100 most influential digital voices in the world. Kabilang na nga riyan ang Filipino social media stars na sina Bretman Rock at Niana Guerrero. Narito ang report ni Showbiz Angel.
2 Pinoy ang pasok sa 2026 Time 100 Creators o listahan ng 100 Most Influential Digital Voices na inilabas ng Time Magazine. Pagdating nga sa content creators sa larangan ng fashion, beauty at self-expression, kabilang dyan ang social media star na si Bretman Rock. Dito nga ibinida ang anilay natural charisma ng online personality mula nang unang makilala sa short-form video sharing platform na Vine hanggang sa pinasok ang YouTube kung saan mapamake, fashion, buhay sa Hawaii at contents kasama ang kapatid at pamangkin, humakot ng milyong-milyong views. Kung entertainment and performance creators naman ang pag-uusapan, pasok dyan si Niana Guerrero. Dito naman hinighlight na sa edad na 12 taong 2017, nang una itong mag-viral special thanks sa kanyang dance cover ng Despacito. At ngayon nga, si Niana na ang most followed TikTok personality sa bansa with 46.7 million followers at 1.3 billion likes. Kabilang nga sa mga bigating personalidad na nakakulab nito ay sina Sabrina Carpenter, BTS J-Hope at Blackpink Lisa. Samantala, cover star naman ng 2026 Time 100 Creators ang American content creator at entrepreneur na si Alex Earl na siya rin na nilang isa sa mga pioneer ng Get Ready With Me trend sa social media. Para sa MBC TV Network News, ito po ng Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Biyernes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito po ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.